nagbabalik po ang inyong PTV Special Forum, Super Typhoon Yolanda. At ang epekto nito sa ngayon na nararanasan pa rin ang ating mga kababayan sa Eastern Visayas region. At bago tayo nag-break, Cathy, nag-iwan tayo ng katanungan doon pa rin sa pag-intindi nung pre-disaster situation. Intindi pa rin natin kung ano yung nangyari o ano ang hindi nangyari bago pa ito tumama. Meron po ba tayong basihan base sa ating mga disaster plan na pag narinig natin yung ganong level ng storm surge ay ililikas na or alam na ng ating mga kababayan up to a certain barangay ang dapat hindi na inuokupa dahil aabutin? Sir. Historically speaking, meron po tayong tinatawag na storm surge map. Dito po sa eastern section of the country, yung bagyo o yung mga lugar na immediately laging or madalas tamaan prior to moving inland, possibly crossing Luzon or the Visayas area or the Mindanao area for that matter. At it was in 2006, in between 2006 and 2008, that PAGASA had this interagency project with the Mines and Geosciences Bureau, OCD, and PBOX. Nagpalabas po tayo ng geohazard maps na tinatawag natin. Hindi lamang po yung storm surge na prone areas, hindi lamang po yung mga landslide prone areas ang naka-indicate doon. Iba't ibang hazards na brought about by natural calamities. And copies of these maps were distributed to the municipal level po. Initially nitong Eastern Visayas area. At yun nga, patuloy tayo nakikipag-coordinate at yung continuous education. And we have been always stating sa ating mga weather bulletin na kapag ganitong kalakas na bagyo, at nabanggit ko nga kanina, nagtaas po tayo ng hanggang storm signals number 4 dahil sa sobrang lakas ng bagyong ito. In-indicate din po natin sa ating weather bulletin na from signals number 2 hanggang signals number 4 ay posible pong makaranas ng storm surge. O yun nga yung matataas sa pag-alo ng incoming na typhoon. So, in that case, I think hindi naman nagkulang ang ahensya sa pag-provide ng appropriate warning. Kaso, ang nangyayari po, gaya nga ng lagi nating binabanggit, habang papalapit ang ating kalupaan or habang nasa dagat pa, ay may tendency pa itong lumakas ng lumakas. And the best thing that we can do is that issue the proper weather bulletin, coordinate with different government agencies such as the DOH, the PNP, the NDRMC, and possibly other private organizations concerned with disaster preparedness and mitigation. And as early as possible, yung mga kababayan natin at the receiving end, lalong-lalo na po doon sa areas na immediately maapektuhan, ay makinig na po sa proper authorities. Coordinate and cooperate with the local disaster coordinating council body, with the local government, at yun nga po, yung continuous education at initiative para alamin yung kalagayan ng panahon, possible effects, para pagdating ni po itong bagyo, ay masasabi po natin na hindi tayo nagkulang sa pag-provide at hindi rin po nasayang yung effort ng PAGASA sa pag-provide ng bulletin sapagkat yung mga kababayan po natin sumunod dun, hindi lamang sa information na pinalabas ng PAGASA, kundi pati na rin sa kanilang respective disaster coordinating councils, local government, and other related agencies in terms of disaster preparedness and mitigation. Prior to landfall, nagpalabas po tayo ng weather bulletin. It's up to our kababayan on how will they take this information at para magamit po ito para sa mas lalo po nilang kaligtasan. Alam mo, talagang hindi lang gobyerno, Mark, itong ganitong paghahanda para sa isang kalamidad. Trabaho po yan nating lahat, lalong-lalo na po dun sa mga lugar na maapektuhan ng mga kalamidad. Tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat sa iyo, Cathy at Atty. Mark. Siyempre, kasama rin natin sa talakayan ngayong gabi ang mga estudyante ng STI College sa Novaliches na nagtitake ng course na Communication Arts. Welcome sa aming studio. At siyempre, una pong magtatanong, si Kathleen May Eva. Kathleen? Good evening po, sir. Tanong ko po para kay Sir PNP. Tanong ko lang po, mananagot po ba sa batas yung mga taong nagnakaw po sa supermarket? Si Inspector De Rosario. Opo, basically naman po, hindi naman po nasususpend yung ating mga criminal laws pag may mga ganito pong sitwasyon. Although meron nga pakiusap mula sa ating mga leader sa gobyerno na medyo bigyan natin ng konsiderasyon, yun nga, especially kung pagkain ang pag-uusapan. Pero kung pag-uusapan po natin ng ating batas, liable po sila sa kanila pong ginawang pagnanakaw kasi hindi naman po nasususpend yung ating criminal laws kung may mga ganito pong sitwasyon. Sir, follow-up ko lang din po, sinasabi po sa mga social networking sites na basic commodities lang daw
maaaring kunin doon po sa mga supermarket or ano man pong nangyaring looting po doon sa area na tinamaan ng bagyo. Sir, tama bang sabihin na yung kung basic commodities yung kukunin mo, hindi ka liable sa batas? Or kahit ano pa yung ninako mo, kahit noodle lang yan or kahit simpleng bagay, kailangan managot ka pa rin sa batas? Basically, tulad nga po ng nasabi ko, ay wala pong sinasabi ang batas na pag ganitong sitwasyon, ang pagnanakaw po ay pwedeng gawin. Kaya lang tayo po sa ating pong gobyerno na nagpapatupad ng batas ay nagiging considerate po tayo. Alam naman po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa mga nasabing lugar na medyo nagugutom po sila. So binibigyan natin konsiderasyon. Pero po yung mga nakikita natin na nagbibit-bit po ng mga appliances, na mga siguro naman po ay hindi na po ito tama. At yun nga po, kami po sa PNP, nagdagdag po tayo ng karagdagang personnel, ng karagdagang mga pulis dyan po sa mga affected areas para po bantayan yung mga ganito po. Dahil nga po dito sa mga ganito pangyari, nagdagdag po tayo ng mga ating personnel. Sir, is it true po, the reports reaching social networking sites that nagpapatayan na rin po, yung sila-sila na rin, yung mga survivors, dahil po doon sa pag-aagawan nila doon sa mga ninanakaw nila? So far po, wala naman po tayong nare-receive na ganyan. Yun nga po ang pinapakiusap natin sa ating mga kasama, sa media, sa mga kababayan natin, yung mga gumagamit po sa internet, social media. Wag na po tayo magdagdag ng mga informasyon na maari pong magbigay ng takot pa sa ating mga kababayan. Tulad po, meron nga pong nabanggit na meron raw po mga tumakas mula sa mga kulungan, which is hindi naman po totoo. So, pinapakiusap po natin is tumulong na lang po tayo sa ating mga kababayan na nagdudusa dyan po sa ating mga lugar na apektado po ng typhoon, ng bagyo. Alright, maraming salamat po sa inyo, Inspector De Rosario. Sunod naman na magtatanong, Attorney Mark Cati, si Kenneth Camino. Kenneth? Magandang gabi po sa inyo. May tatanong lang po para sa DOH. And ang tatanong ko lang po, ano pong gagawin nyo sa mga bangkay na hindi po ma-retrieve ng mga kamag-anak? Magandang tanong yan. Napaka-importante na ang ating mga bangkay ma-identify at yung may mga kamag-anak na hinahanap nila yung kanilang kamag-anakan na hanggang ngayon hindi pa natin alam, baka isa yan dun sa mga bangkay. So napaka-importante yung tinatawag na disaster victim identification. Maraming kaparaanan dyan. Unang-una, yung mga kabarangay, kilala mga bangkay. Maganda sana ma-identify na nila para pwedeng mabigyan ng temporary burial. Yung namang mga hindi kilala, malagyan ng mark or some form ng pag-identify, usually yung dental records o kaya yung mga marks na birthmarks na congenital na pwedeng maging tanda doon sa mga kamag-anakan na hinahanap. So, yang pong mga bangkay na sinasabi nilang nakakalat ngayon, pag nilibing kasi kaagad yan ng mass burial, pahihirapan natin lalo yung mga kamag-anakan na naghahanap ng kanilang mga relatives. So importante ito sa tinatawag na closure in a disaster situation. Pero yung after 5 days, nakakalat pa rin po sila sa streets. Bakit hindi po natin sila makolekta sa isang lugar? I'm sure there's Actually, a proper way of sanitizing na hindi kumalat yung mikrobyo. Bakit hindi po natin sila makolekta? Actually, nakolekta na yung iba. Siyempre, mahilig yung ating media na nagre-report pa rin nung hindi nakolekta. At ang report sa akin nung team ko kagabi doon sa Tacloban ay ang sabi nila ay nag-meeting na sila with SOCO, NBI, at nung ating local governments led by our Secretary Mar Rojas. At nagkaroon na sila ng operation para to clear up nga itong so i-clear up sila, i-identify at yung use ng body bag na galing po sa Department of Health, yun ang gamit nun para mawala yung amoy at So masamsam. would you say, Yusek, na ngayon sa mga major thoroughfares, sa mga daanan ng Tacloban at other major areas na tinamaan, wala nang nakakalat na bangkay? Wala ako doon, kaya ang alam ko may operasyon para linisin ito at yun ay napagkaisahan ng police, ng local government, ng SOCO at ng NBI at ng DOH. So ang DOH sumutulong dyan. Ilang libong body bag na po, 1,000 na napadala namin. We're sending another 10,000 body bags. I hope hindi kailangan lahat ng body bags na yon. Okay, Yusek, may follow-up question lang din po ako. No? Bukod dun po sa identification po ng mga bangkay, sir, mabuti na pong manggaling sa inyo, sir. Meron po bang mga dalang mikrobyo na maaari pong malanghap ng ating pong mga kababayan na doon
na maaring magkaroon po sila ng anumang sakit dulot po ng mikrobyo? Yung ating international agency sanay sa mga disaster at naglabas sila ng tinatawag na myth or yung hindi katotohanan sa aftermath ng disaster. Ang number one ho sa myth dyan dead bodies will cause epidemics. Hindi po. In reality, ang epidemya nanggagaling sa kapwa-taong buhay. So yung epidemya po, ang matakot kayo dun sa buhay na tao kasi dun kayo mahahawa. Yung patay, ang pinakamasamang epekto nito yung mabaho yung lansangan. At syempre, practical naman yun na matabi natin sila with body bags. Nabalita lang sa akin ngayon habang nagsasalita tayo na merong posibilidad na makakuha kami ng mobile morgue. Ito yung mobile area, isang tent na parang pwede mo munang ilagay yung mga bangkay doon while waiting doon sa mga experts. As early as Saturday, ito po ang hiningi ko sa aming international partners, yung forensic experts, para matulungan yung ating mga kababayan, ma-identify lahat nitong mga nakitang bangkay. Kaya maganda rin hindi sila nagalaw nung una kasi ire-record ng ating pulis yan kung saan nahanap. So, syempre siguro yung mga nakatira dun sa bahay na yun, ang first, ang tawag dito, suspect ba? Or first possible na identity noong patient, noong bangkay na makikita. So, makakatulong din yon kasi yung bahay, kung sino nakatira doon at kung yun ang kilala. So, lahat ng impormasyon na yan, ginagamit partner agency. So, tulong-tulong dyan sa pag-handle ng mga dead bodies. Ang DOH ang nagde-determine kung patay na yung mga doktor. Pagkatapos, dahil parang crime scene yan, yung ating mga pulis ang tumutulong dyan. Yung local government tumutulong sa clearing operation. At eventually, ang plano kahapon, if I'm not mistaken, parang temporary burial. Identified with a temporary burial para lang mawala na yung masamang amoy. But are you saying, sir, that they pose no health risk at all? No health risk. That is a myth. That is a myth na hindi yata malinaw sa karamihan ng ating media personnel. There is no public health, no epidemics come out of dead bodies. So I will state that. Alright, maraming salamat po, Yusek. Samantala, Cathy at Attorney Mark, basahin ko lang yung message dun sa ating Twitter account. Nag-message si Pilo Willow. Ang sabi niya, pagdasal din natin yung ating government na magawa ng maayos yung kanilang mga tungkulin. At yan na muna, balik muna sa inyo. Pagpapatuloy ko lang yung usapin tungkol dito sa mga namatay, no? Yusek, ano po yung yung ginagawa naman ng DOH patungkol naman dun sa mga buhay? Okay, sabi nyo mas matakot sa buhay. Ano po yung mga epidemya na maapektuhan yung mga survivors sa ganitong pagkakataon? Sa disaster aftermath, ang una po naming pinofocus yung tinatawag na WASH teams. WASH stands for Water, Sanitation, and Hygiene. So meron kaming bulto-bultong mga hygiene kits na i-distribute doon sa mga evacuation center at saka sa ating mga survivor. Ito ay balde ng tubig, mga toothpaste, sabon, at all the personal hygiene kits para hindi kumalat ang sakit. Kasi ang best protection against communicable disease at mga infectious diseases, hand washing, hygiene, personal hygiene. So pinadidistribute natin ito, nakatulong po ang ating UNICEF dito, yung UNICEF ang tumutulong, ang tinatawag na WASH cluster head. Ang pangalawa po, yung nutrition, making sure na magkaroon ng pagkain yung mga vulnerable groups, yung mga bata at yung matatanda. Tapos yung medical care sa ating mga injured. So yan yung mga hospitals natin at yung mga medical teams na nagbibigay ng emergency care at first aid. At lastly, yung psychosocial team. Meron kaming psychosocial teams na pinadala doon. Ito yung mga na-trauma or post-traumatic stress order na karamihan ng mga nakita natin sa mga balita palakad-lakad lang sa paligid ng Leyte. Yeah. Paano daw po yun, sir? O Leyte daw na trauma? Yun, kaya nga tumutulong na rin sa amin pati private sector. This morning, nagsabi sa akin yung Philippine Psychiatric Association na magpapadala rin sila ng teams. Pero hindi ganun kadali kasi nga may mga logistics issue, security issue. So, I hope makarating kaagad yung ating mga Yun psychosocial nga, teams doon para ma-debrief na sila lahat. Maganda. While this all sounds good, no, yung mga hygiene packs, but the reality is, hindi pa po nakakarating. What's taking the government so long, sir? On the first day,
blocked ang lahat ng access to the island of Leyte. Walang land travel, walang air travel, walang road travel. So, ang nangyari, unang-una, kinlear muna yan. Walang communication. So, yun ang pinakaunang problema namin. As of Friday afternoon, wala na kaming communication doon sa ospital namin at doon sa regional office namin. So, Sunday na lang namin sila nakita nung pumunta directly by helicopter si Secretary Ona from Cebu to meet na nag-ooperate pala yung hospital. So, very difficult magpadala ng supplies kasi yung nung nauna, siyempre may priority ang ating armed forces, yung C-130, carried muna yung mga personnel, and I think si Inspector will explain this more. Kailangan muna ma-establish yung tinatawag na command. Yun. So, tapos para magkaroon ng, and then communications, and then yung support services na. Yung emergency services, healthcare, food, shelter. Which so, leads organized naman po. Which leads me to ask Inspector De Rosario, yung nasabi ni Yusek, ang kailangan na establish ng una-una is command. Nalaman po natin, nabaha din po si Mayor. 95% of Tacloban is down. The rest of the areas affected, ganun din po ang kwento. So sino po ang nagmamando? At paki-explain po ano po yung ating organizational structure dun sa ating crisis relief and rehabilitation efforts? Yun nga po, tulad nga po na nabanggit ni Yusek Herbosa, kasi nga po, ang una po nating i-establish dyan is yung command post. So, kasi po kung hindi po tayo mag-establish ng command post, yung efforts po natin masasayang, magkakagulo po eh. So, dito po, on the part of the PNP po, meron po tayong mga personnel na pinadala doon, and then, ang ating pong nauna po nating nag-responde doon is yung grupo po na pinangungunahan po ng ating Police Director Carmelo Balmoria bilang head po ng disaster. Sir, ang question po, you're speaking on the side of the police. Ang question ko po, sino po ang nagmamando? Meron po bang sekretarya? Meron po bang governor? Sino po ang head ng buong operation sa mga tinamaang lugar? Kasi po ang chairman po, ang sa other disaster structure po, ang chairman po ng chief executive po ng local government ay siya po tumatayong chairman ng disaster councils. Ngayon nga na tinamaan nga po yung mayor. Ngayon po kung sakali man po na ang mayor ay hindi po makontak, meron po tayong vice chairman. Di bali po meron tayong sinusunod na chain of command dyan. Ang susunod po yung vice chairman, usually po the vice mayor or the chief of police. Now, kung wala po talaga yung katulad po na nangyari dyan, yung first arriving government team or entity, sila na po ang magmamanage ng disaster. Yusek, you want to say something? Yung sabi sino una, dahil sinabi nga there's a complete breakdown of local government authority or control over these areas. So, people are asking for national government to take over. Kaya nga sino po from national kaya nga government? sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ito ay under the office sa ating Department of National Defense, at ang nag-chair nito ay yung ating Secretary of Defense, Secretary Gasmin. Kasi sila po ang may assets, sila ang may air at saka communications at saka personnel. So si Secretary Gasmin po. So yun, in fact, on the day after, nandun na agad sila Secretary Gasmin, Secretary Suliman at saka si Secretary Mar Rojas. So they are very high government officials, but on the first day, yung Sabado pa lang, nag-deploy na sila early on. I know that kasi nagmi-meeting kami sa National Council, wala sila kasi nandoon na sila sa site itself. Nag-establish po muna sila ng command. Pagkatapos nila nag-establish doon, pumunta sila sa Panay Island, nag-establish sila ng another command for the western part of Visayas, sa Rojas City. So, and then after that, communications ang naging problema. Kasi nga walang cell sites, so in-establish pa ng. Ang resources na to available sa military. Now, I can send the team immediately also on the first day, pero wala na akong magiging communication sa kanila after. So in other words, mawawala ng coordination. Sabi nga ni Inspector, mas lalong useless yung magiging gawain ng personnel. So we want to make really good use of our resources kasi ang disaster, meager resources and then mobilizing resources. So konti na lang nga ang mga gamot mo at gamit mo, tapos padadala mo pa doon, masasayang. Lalong maraming mamamatay. So hindi po siya parang igi-igi, takbo ka kaagad sa emergency room. Merong plano at calculated. And sa ibang tao na hindi sanay mag-work in disasters,
ang tingin nila dito mabagal. Sa amin, pinupuri kami ng mga international partners dahil nakapag-set up kami ng command, hindi naputol yung hospital operations, kahit walang tubig, kahit walang kuryente. So, ito sana yung makita ng ating mga kababayan na hindi sila pinabayaan ng pamahalaan nila. Nando doon, mahirap, pero nando doon. At yun ang pangako namin sa DOH. Madami, 200-man team pa ako na ready to be deployed. Pero ganun nga, napakahirap pumunta doon sa lahat ng mga area. Pero hindi po kami titigil. Talagang padadala na namin until all areas have health systems in place. Okay, mahirap nga ang komunikasyon, mahirap ma-reach yung mga kamag-anak natin doon sa mga lugar na apektado. Gladys, gaano katagal bago mo nakausap ang iyong magulang? Nung ano po last Thursday po nakausap pa po namin. Thursday, bago yung bagyo. Opo. Okay, Friday dumating, di ba? Pakikwento mo sa amin yung timeline. So, Thursday nakausap mo pa sila. Anong sinabi nila sa iyo? Sila ba ay na-evacuate? Naghanda ba sila? Hindi ko po alam pero yung pagka Friday daw po nung umaga, tumawag pa po sa amin. Sabi po yung bubong daw po namin natanggal. Ginoong Perez, pati po yung ating isang pag-asa official or employee sa lugar ay tinamaan, pati yung ating Doppler radar sa ating pagkakabalita ay naapektuhan din. Ano po ang inyong update sa mga balita nyo? With regards po doon sa ating kasama sa trabaho, ay bagamat nakalulungkot na isipin na wala pa rin po tayong balita kung siya po ba'y buhay pa o kung nasa na po siya sa mga oras na ito, ay patuloy pa rin po umaasa ang ahensya na makikita po siya at magiging maayos ang kanyang kalagayan in spite of probably some injuries sapagkat napakahirap po ng trabaho ng isang weatherman, lalong-lalo po pag Siya po ba yung pag nagmaman tumatama. ng Doppler radar? Yes, nasa may bandang, actually nasa po, yung kasama natin na naulat na nawawala. At para po sa kalaman nating mga kababayan, ang mga pag-asa field offices po, lalong-lalo na po, yung tatamaan direktamente ng bagyo, ay required po magsabit ng hourly report kahit nandyan na po yung bagyo. So yun po isa sa mga pinakamalaking sakripisyo na ginagawa ng ahensya na in spite of all the damages being inflicted by a typhoon, ay kailangan po nila lumabas every now and then, every hour, kailangan po nilang lumabas para lang po makalap yung data, may relay dito sa central office ng Pag-asa, and as much as possible, may assess po natin yung kalagayan na po ng bagyo, kung ito po ba humina, lumalakas, kung magkakaroon sa pagbabago ng pagkilos nito, and with such information ay makapag-adjust ng mga weather bulletins kung kinakailangan. Kung kinakailangan mag-downgrade, kung kinakailangan mag-upgrade, o magdagdag pa ng ilang areas na kailangan masakop ng mga warning signal. So, yun nga po, hindi pa po natin natatagpuan, but here's hoping na matagpuan din po natin yung kasama natin sa trabaho. Just like with any other kababayans natin na direkta pong naapektuhan ng bagyo. Chris, actually nabalitaan ko kasi, ito lang on my way here, na natagpuan na at ini-airlift papuntang Cebu. So hindi natin alam kung ano yung sitwasyon or kalagayan as of the moment ng ating kababayan. Yusek Herbosa, bakit po ang tagal nung kumpirmasyon nung bilang nung mga casualties, nung mga nawawala? Kasi hindi yung mga nadinig nating 1,000, 10,000 pa nga daw. 10,000, ito po ay tinatawag na estimates. Estimate ho yata ito ng isang agency. At mostly estimates like this para sa appeal. Kami po sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ang role po ang nangyayari po, yung police, binibilang yan. Pagkatapos i-report sa amin, ang nagko-consolidate ng confirmed dead ay ang Department of Health. So yun yung role namin sa disaster. Kailangan may body at kailangan may identity. So ngayon ang nangyayari, meron kaming number ng bodies at may number kami ng unidentified. And parang like for example, on the first day, parang dun sa 98 bodies na na-receive namin, only 12 had identities. So pag ganun po, pag wala pong identification, hindi po yun kasama sa bilang? Binibilang yun, basta may body. Ngayon, yung estimates na sinasabi nilang napakataas, 1,000 or 2,000, depende yan, kasi depende yan based on population area. So parang scientific guess lang yon na naapektuhan dito sa lugar na to,
ang tao diyan 5,000, ang nakitang natira 1,000, so siguro 4,000 namatay. Sa Actually, amin, some of those may be classified in our report as missing. Sa aming walang pagkakaalam, Yusek, it's a foreign media outfit ang nag-estimate ng 10,000. Hindi po yung telebisyon ng bayan. At yung po bang mga nag-estimate na yun, kumonsulta sa inyo? Hindi naman siya about consultation. Tapatan na lang yan kasi nga talagang wala pa kaming bilang. Totoo, magtanong kayo dito sa aming PNP, hirap na hirap kami, may mga regional reports. Ang problema kasi, pag kinuha mo yung reports lang ng regional, yung police, nadodoble yung bilang. Nangyari to in our past. Kaya nga ang we want to be accurate. Kasi imagine na report, ganito patay, yung pala kalahati lang. Nadoble yung bilang. Kasi ni-report ng PNP. So, the way we work sa NDRRMC, talagang DOH, kailangan may body, kailangan may identity. So, importante rin naman na pag namatayan yung mga kamag-anak, mabigyan sila ng proper rights na respected sa ating culture. Uso dito yung binuburol, makapag-grieve yung family. So, I think dapat maintindihan ng ang priority, ang efforts ay mapakain yung mga vulnerable, yung mga bata, yung matatanda, at magamot yung injured. Pagbalik natin, Kathy, let's get an update on the peace and order situation, yung relief and rehab. Ano bang gagawin para makabangon itong ating mga kababayan? At yung looting, no? Isa Ay, yon naku. sa napakalaking issue ngayon. Looters ba silang matatawag? Analyze natin pagbabalik. Diyan lamang po kayo, magbabalik po kami.